So, ang daming nangyari dun sa press conference, no? Pero meron pa rin mga members ng media ang kahit na maayos na tong ginagawa ni Tim Cone at saka nitong ni Al Francis Chua, marami pa rin ang sumisita. Hindi ko maintindihan no? Dito makikita yung yung improper management o yung improper turnover nung lineup na yun. So sana nung ginawa yung list, okay? Yung ginawa yung list, I think yung nung si Chot Reyes pa yung coach, he should have at least informed the winningest coach in PBA history, si Tim Cone, or informed Jong Uy Chico about dun sa 60 names and then na-reduce to 37. Okay? Dapat in-inform na sila beforehand. I think ganun sa ganun sa coaching staff, no? Dapat pag ikaw yung head coach, ini-inform mo lahat yung mga kasama mo sa coaching staff, kahit nasabi mo kahit assistant coach mo o kasi deputy mo yan. So lahat ng dapat alam nila. The same thing na 'di ba? Kasi di ba? Kasama mo yan eh. So kung mabulilyaso yan, at least may sasalba sa'yo. Di ba? May sasalba sa'yo, may nakakaalam kung bakit. Kasi kung sila yung magte-take over, kagaya nito, di ba? Or kahit man lang si si Al Francis Chua is na-inform dun sa 60 to, yung sa 37 na list, yung from 60 naging 37. So, dapat in-inform, kahit man lang si Al Francis Chua, in-inform dun sa list na yun para nagawa niya agad ng paraan ng mas maaga. Actually, dapat nung nag-resign na siya, di ba, after ng Gilas, after ng game ng Gilas and China, dapat turn-over niya na yung list na yun. If ever, yun yung isa sa mga importanteng documents na dapat i-turn over niya. Kasi kung wala ka namang i-turn over, and then yun na nga, di ba? Kasi may mga naman na wala ka talagang i-turn over, meron, di ba? So hindi ko kasi maintindihan tong mga na to, itong mga members ng sports media na lahat na lang halos ng botas sinisita. Kasi di ba? Bakit niya kukunin si Terence? Bakit niya kukunin si Perkins? Bakit niya kukunin si Calvin Abueva? Kasi yun yung preferred niya as coach. Yun yung sa tingin niya na magbibigay ng advantage sa Gilas kung meron tayong players na kung meron tayong players na naka-line up na ganun. Yun yung preferred niya as a coach internationally and in an interim position. Kasi yun mabilisan lang yun. So sana turn over lahat. Kasi kung sakasakaling i-deny, nakagawa sila agad ng paraan ng mas maaga. Mas maganda na nga itong ginagawa nila kasi nagiging transparent na sila. Yung pagiging transparent nila hinahanapan pa rin ng botas. Spokesperson daw. Lagi naman kayong ganyan May nagawa at di ba may nagawang maganda o hindi maganda pupulaan nyo, di ba? Kasi pag gumawa kayo ng ingay, doon kayo kumikita. Huwag yung pagkakitaan wag naman kayong puro pera lang. And then dadaanin nyo sa concern. Concern ba kayo sa Gilas o talagang gusto nyo gusto nyo isabotahe dahil sa pinagsasabi nyo, di ba? Sa akin yun lang yun, mismanagement lang yun. At saka improper turnover. Doon ko makikita ngayon yung managerial function ng isang basketball federation na hindi na gampanan ng maayos. Nailik kayo,
naili kayo sa posisyon, lalo na yung mga officer ng SBP, pinagkatiwalaan kayo ng mga ibang basketball stakeholders na magagawa nyo yung trabaho nyo ng tama. So sana as yung pinaka-leader dyan, yun yung aking ano dyan yung pinaka-leader. Wala na ngang information doon sa mga assistant coaches, yung pinaka-leader wala pa ring masabi. And then ang nabe-blame ngayon itong mga nagtatry nag-aayos dahil sila yung nakasalampak ang mukha. At itong mga dapat accountable, wala na lang masabi. So, yun lang po.